Hello to everyone guys, isi-share ko lang sa inyo kung ano ang ginagawa ko sa saging na sobrang hinog na at alam kong kahit kayo hindi nyo rin naman talaga kakainin sa sobrang lambot. Kaya't eto, panoorin nyo at ibabahagi ko sa inyo para naman hindi masayang ang mga nahihinog ng saging. Let's watch this! Ayan na nga po yung ating saging, talagang parang pabulok na siya, super hinog na. Ang gagawin po natin dyan, babalatan lamang po natin siya. At pagkatapos po natin siyang babalatan, ay ipipiratin lamang po natin gamit ay tinidor. Pero depende po yan sa inyo kung gusto nyo po itinidor. Pwede nyo rin pong i-blender yan, depende po sa gusto nyo gawin. Iyan na nga po, pagkatapos natin siyang ipirat, ay ilalagay naman natin yung butter. Butter po, depende po sa gusto nyo, pero kung wala po kayong butter, pwede nyo rin pong ilagay dyan ay ang cooking oil o vegetable oil. Pagkatapos po natin ilagay ang butter, ilalagay naman natin ang 2 kutsaritang vanilla. 2 kutsarita lang po, pwedeng isa, depende rin po sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. After po nyan, ay ilalagay po natin yung 2 pirasong itlog. Depende rin po sa inyo, pwedeng isa, 2 o 3. Yan naman po ay nasa sa inyo kung gaano karami at kung ano po yung available na sa inyo. Yan po kasi ay available, kaya naiilagay ko. Siyempre, pagdami ng ingredients niya, pagdami at pagsarap ng lasa, diba po ba? Kaya yan, minekos-mekos na po natin bago po nang mailagay natin lahat. Atin lamang pong i-mix yan ng mabuti para po magpantay yung niya. Pagkatapos po natin siyang ma-mix ng mabuti, ay punta naman po tayo sa ating mga powder na kagamitin. Katulad ng asukal, ayan po ay kalahating cup na asukal ang ginamit ko, at ang papartner ko po dahil marami yung ating saging ay 3 cup naman pong harina. Ayan po, Pagkatapos po yan 3 cup na harina, ilalagay rin po natin yung baking powder. Is 2 kutsaritang baking powder, tapos 1 kutsaritang baking soda, or mas less pa ng konti ang baking soda, depende po kasi mas marami po yung saging ko, kaya 2 kutsarita po yung nilagay ko. At pagkatapos po nito ay optional po ang paglalagay natin ng sesame powder. Sesame powder po yung kulay brown na yan. Yan, pwede rin po namang hindi ilagay kung wala naman po kayong sesame powder. Depende po sa inyo yan. May available po kami kaya nailagay ko. I-mix nyo lang man po siyang mabuti, at pag na-mix nyo siyang mabuti ay saka nyo ilagay yung minix nyo na banana kanina, yung mga liquid naman. Ayan na po. At pag nailagay po natin siya, ay i-mix lang rin po natin siya ng mabuti para magpantay at hindi po pantay yung lasa at pantay rin po yung ng ating ibibake. Ayan, mekos-mekos lang natin yan hanggang sa magpantay at mabasa siyang lahat. At pagkatapos po niyan ay magpapainit lamang tayo ng oven sa 45 minutes. 45 minutes po, ayan, ilalagay na po natin siya sa tray. Habang kasi ako nagmemekos-mekos niyan ay nagpapainit na ako ng oven. Kaya pagkatapos niyan, ayan, ilalagay na natin siya sa baking tray, tapos ilalagay natin siya sa oven. Ayan, at mag-wait tayo ng 45 minutes. Then after 45 minutes ay makikita natin ang resulta niyan. Kaya bantayan natin. Ayan ang po, Yan. Ayan. Nailagay na natin. Eto na ang resulta. Luto na siya after 45 minutes. O diba, napakadali lamang po kaysa itapon natin yung saging. Napakamahal pa naman ang per kilo niyan. Ayan po ang resulta nang pinaligtad ko siya para hiwa-hiwain na natin. O ayan, o diba? Success ang ating banana bread o banana cake. O diba, masarap po talaga siyang pangkape. Favorite po nila yan sa umaga, pang partner sa kape. Sana po na-enjoy kayo at may natutunan.
kung nagustuhan niyo po ang video ito, please like and subscribe. Everyone, have a nice day and thanks to everything. Tatandaan ng bawat meron tayo ngayon ay biyayang galing sa may kapal, kaya huwag nating kalilimutan ito ay ating ipagpasalamat sa Kanya. God bless everyone and bye-bye. God bless. Thank you. Ayan, i-share ko lang sa inyo kung paano magiging healthy ang ating instant noodles para at least kompleto at masustansya ang ating kakainin. Uri nyo ito para magkaroon kayo ng simpleng idea para sa ating mas okay na instant noodles sa madalian at kung ano lang yung available sa inyo. Makakakain kayo ng masustansya pero simple at madaling gawin. Uri nyo lang ito hanggang dulo. Salamat! Tapos nating mapakuluan yung ating gagawin soup base ay nilagyan ko rin siya ng hinabang celery at carrots na siya nating pinakagulay at tapos nilagyan ko rin siya ng karneng baboy o at least pakuluan lamang natin siya at least yung ating ginamit na ay walang preservative. Sarili ko po sabaw yung ginamit ko at hindi ko po ginamit yung soup base ng ating instant noodles. Ayan ang po siya. Nilagyan ko lang siya ng asin at saka ng paminta. O ayan. O diba isang simple na meron na tayong isang simpleng dish at talagang makukontento tayo kasi healthy siya. Ayan. Buhay kung anong available sa inyo pwede nyo pong ihalo at imbis na mag-pure kayo na instant noodles para naman po maging healthy. Sabi nga hindi healthy ang instant noodles dahil ito ay preservative. Kaya kapag pinakuloy nyo, tapon yung tubig niya tapos panibagong pakulo kayo at yun ang gagawin nyo soup base niya. O ayan. O, diba? Kain na po tayo tapos na tayong It's me again, Chris Monteo TV na nagsasabing pansamantala at magpapaalam sa inyo at sana ay magkita-kita tayo sa ating mga susunod na episode. Bye-bye for now and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and please like and subscribe.